Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Previously on Strange Shadows. Fuck! Shit, shit. Suko na ako. Ayoko na. Mas mabuting lumabas na tayo kasi baka nagagambala na natin. Pero... Ay, gago. Tumunog yung instrument. Hello strangers, welcome to Strange Shadows. So nandito ako ngayon sa clubhouse sa Las Piñas without Swarovski kasi after nung Radio Factory hindi namin natapos kasi nakita ko yung sobrang affected si Swarovski. So until now wala pa akong balita sa kanya. Pero na-cleansing ko naman siya. So, comment below na lang kung ano yung makikita nyong sumusunod sa akin or may kasama ako para at least maging guide ko rin. Kasi kahit na shaman ako, may mga times din na nakakaramdam tayo ng takot sa health nyo. At least magkaroon tayo ng confirmation, lalong-lalo na yung mga gifted, yung mga psychic. Malaking tulong kayo sa akin at maraming salamat sa mga suporta at kahit pa paano nakakapagbigay kami ng kasiyahan sa inyo kahit na nakakatakot yung pinupuntahan namin. Asahan nyo, nagagawa ulit kami ng mga videos na talagang hindi lang kayo matatakot, matatawa rin kayo. Salamat. Okay, magandang gabi mga ka-shadows. Ay, nandito ako ngayon sa may clubhouse sa may Las Piñas. Sobrang bigat ng nararamdaman ko dito sa clubhouse na to. Dito pala ako sa entrance. Tumatayo na kagad yung balahibo ko pero kailangan natin i-explore tong lugar na to. So dito sa mayroong isang kwarto, kailang nakatali siya. Huwag na natin siya pasukin. So dito tayo sa isang parte ng first floor. Actually first floor pa lang ito. So ito yung executive office. So, medyo alangan yung lugar. So, may mga actually may mga nakikitira dito. Hindi lang spirito, kahit buhay. Hindi pa tayo sa kabila. So, ginawa. Nakasara siya. Hindi ko ma-open. So empty yung room niya. Dito sa paglilibot ko rito, medyo mabigat na yung pakiramdam ko. Hindi dahil sa lumang structure, pero alam mo yung lugar na dahil matagal na siyang hindi nakitira ng mga buhay. So may mga espiritu na nakikitira dito sa building na to. Second floor pa lang to. Ito may mga parte siya ng kwarto na halos wala ng mga gamit. Ito yung ano niya, grabe sira-sira na yung mga flooring. Even yung kisame tanggal na. Medyo creepy tong lugar na to. Grabe yung lugar na to.
Sobrang, eto meron ditong isang room. Yan. Dito sa lugar na to, sa second floor, meron ditong CR for men tsaka for women. Pero dito sa CR ng for men, dito pa lang sa pintuan ng CR na to, pumatayo na yung balahibo ko. Grabe. Itong salamin na to, possible na nagiging portal nila papunta rito sa mundo ng mga buhay. Tapos nakatapat pa siya sa pintuan. Nakakatakot dito. Ang tumatayo na yung balahibo ko, nanlalaki na ulo ko rito. Labas muna ako. Iikutin pa natin yung ibang lugar dito sa first floor. Takot. Meron dito isang room. So, tinambakan na lang siya ng bowling pin. Medyo creepy rin yung loob kaso hindi ko na mabuksan yung pintuan. Tapos dito naman sa CR ng pambabae, susubukan natin buksan. Puta. Sorry. Napamura ko kasi pagbukas ng pinto, tumayo kagad yung balahibo ko. Sobrang nakatakot siya. Yung mga salamin dito nagiging portal nila. Ginagawa nila ng labas-pasok. Nabi, ayoko na rito. Natayo yung balahibo ko doon sa loob ng dalawang CR. Mahirap din yung mahirap din yung mag-explore ka mag-isa. Kasi hindi mo alam kung ano yung makikita mo sa loob. Tsaka kung ano yung magpapakita sa iyo o magpaparamdam. Eto, nasa first floor pa rin tayo. Pinasok ko yung isang room. Hindi ko lang alam kung anong room to, pero meron siyang dating, ito yung labas. Grabe, nakatakot. Tabi-tabi po. Pero dito sa room na to, medyo magaang yung pakiramdam ko. Unlike dun sa dalawang CR. Medyo dun pa lang sa dalawang CR, tumatayo na yung balahibo ko. So ito yung papanik papuntang second floor, pero mamaya dadaanan natin, pupuntahan din natin yan. Steady lang muna tayo dito sa first floor kasi marami pa ritong room na pwede natin puntahan at tignan. Ang hirap mag-explore mag-isa. Kasi nararamdaman ko yung negative tsaka positive ng enerhiya ng mga espiritu na nakikita dito. Minsan kasi basta pag bakante yung bahay or bakante yung isang building na bihirang pamahayan ng mga tao at tahimik, yun yung kadalasan na pinamamahayan ng mga ligaw na kaluluwa o yung mga kaluluwang naghihintay ng tamang oras at naghihintay ng blessing, kaya hindi pa sila makapanik. So meron dito isang kwarto pa. Magaang yung pakiramdam dito. Wala akong nasa-sense na presensya ng espiritu. Grabe. So, ikot pa tayo. Sobrang sira-sira na yung mga kisame. So, isa yun sa mga pag-iingatan, yung baka mabagsakan ka ng mga kisame. Actually, may mga alagang aso rito.
yung caretaker. Kaya medyo maingay lang, pasensya na. Ito yung executive office. Again, another room. So empty na siya. Grabe. Ito yung ano, siguro ito yung ano, like cashier. Ito yung cashier. Ayan. Medyo ano lang, hindi ko lang alam kung paano makapasok sa loob. Yan yung cashier nila. Ito. So, ito mga ka-shadows. Halos wala na siyang pinto. Subukan natin pumasok sa loob. Papakiramdaman natin kung may magpapakita ba sa atin o may magpaparamdam. Sobrang creepy tong lugar na to. Biro mo, bali dekada na daw na napabayaan tong clubhouse na to. Kaya hindi maiwasang tira ng mga ligaw na kaluluwa. Talaga yung mga kisame, sobrang sira-sira na siya. Gawa nga nung pag umulan, may mga butas yung bubong. Yan, isa sa mga nagiging sanhi ng pagkasira ng kisame. So, pasalamat na lang tayo. Wala masyadong tubig sa flooring para madulas tayo. So, ito isang room. Hirap lang buksan yung pinto ay niya kasi kapit na sa flooring yung pinto. Dahil lagi siyang nababasa. So ito isang pinto, isang kwarto rito. Titignan natin kung ano yung nasa loob. Mga ka-shadows, dito sa kwarto na to medyo mabigat yung presensya ng espiritu kasi may mga salamin dito na possible na nagiging portal nila. Sobrang laki ng dalawang salamin dito. Yan. Tumatayo na yung balahibo ko rito. Sa loob pa lang. Mga divider. Nakakatakot. Nakakatakot ako dito sa kwarto na to. Sobrang utang ina mo! Sorry mga ka-shadows. Kasi hindi ko kinaya yung hindi ko kinaya yung pakaramdam ko dun sa loob kasi sa sobrang laki ng salamin niya. Isa yun sa mga doorway kasi tsaka portal. Nakita ko yung alam mo, naramdaman ko yung presensya nila, grabe. Yung laki ng ulo ko, yung kilabot ko sa katawan kahit na naka-jacket ako. Sobrang lamig sa loob. Pero hindi ko pa siya totally napasok ng tuluyan, pero ang mabigat lang yung pakiramdam sa loob. Sobrang nakakatakot. Grabe. Dali lang mga ka-shadows kasi syempre kahit na shaman ako, tao pa rin ako. Nararamdaman ko pa rin yung takot ko sa katawan. Pero ang nilalagay ko na lang sa isip ko, in good faith, in the name of Jesus, talagang yun ang ginagamit kong pinakamalaking sandata para makaharap ko sila. Actually dapat mga ka-shadows, huwag tayo matakot sa kanila, pero dahil nga naisip natin na patay na sila, isipin pa rin natin na dati silang buhay at ngayon wala na sila dito sa mundo. Humihingi sila ng dasal. So ito ulit papasok ulit tayo sa loob mga ka-shadows. Dahil sa sobrang bigat nung
presensya na naramdaman ko doon, magbibigay tayo ng dasal. Mag-aalay tayo sa kanila. Grabe. Nandito na ulit ako sa loob. Mga ka-shadows, nandito na ulit ako sa loob. So, magdadasal tayo. Mag-aalay tayo ng dasal sa kanila. Ano to? Anong tawag doon yung, alam mo yung pag yung isang theater actor, dito yung nagtitraining sila. Kaya malalaki yung mga salamin nila. Dito sila nagtitraining. Bawat kwarto. So, ito yung training room nila. Sige, mag-alay ako ng dasal. Para sa kapayapaan ng mga espiritu na nandito. Cursante Pater Benedicti, Cruz Sacra Sit Mihi Lux, non Draco Sit Pihi Dux, Badiretro Satana Num Cam Suade Mihi Bana, Sunt Malaqua Ilibas Ipse Benina Bibas, Cruz Sacra Patris Benedicti, Cristo Salvator Sacerdos Mons Lapis, Nicas Dominus Sabaot Magister Deus, Veritas Repemptio Sapienta, Nazareno Sol Misayas Bia, Sponsus Mediator Quasatus Leo, Jesus Verbum Botrus. So ito yung ano nila. Ito yung training room na mga possible theater actor or dancer. Yun ang mga nandito. Dito sila nagpa-practice or anything. Kasi mayroon akong nakikita na isang room na merong theater room. Well, gumagana yung vision natin. Okay, labas na tayo. Total nakapag-serve na tayo ng dasal sa kanila. Ipinapanalangin ko sa pangalan ni Jesus na lahat ng kaluluwa na nandito ay mahanap na ang liwanag para makatawid na kayo sa kabilang buhay. Hinihiling ko, Panginoon ko Jesus, na pagkalooban niyo sila ng mga anghel na magiging gabay nila sa pag-alis dito sa mundo na to. So, mga ka-shadows, lalabas na tayo dito sa room. Sisilipin naman natin yung second floor. Second floor naman tayo. Ang hirap ng ano, ang hirap ng mag-explore mag-isa. So, ito isang room. Grabe, ang bigat ng pakaramdam ko rito. Meron dito isang room. Buksan natin. So, isa siya sa mga empty rooms na nandito sa first floor. Silipin natin yung kabila. So, empty na siya. Marami lang mga bote ng alak. Then, yung kisame, sira na rin. Dito, sa end, wala na rin laman. Ang hirap mag-explore mag-isa. Kasi yung, alam mo yung halo-halo yung iniisip mo, yung kaba. Kaya medyo nahirapan ako. So, etong empty room na to, ito yung tinatawag nilang bowling alley. Kaya lang nga, hindi na siya ganong kaayos kasi tinanggal na yung mga structure. Tinanggal na siya, pero nandun pa rin yung nandun pa rin yung cashier area. So napakahirap lang kasi bumaba kasi baka maraming pako. Marami lang siyang pako, pero subukan natin. Total naka sapatos naman ako. Hoping wala tayong matapakan na pako. Tsaka ingat-ingat lang din sa mga kisame kasi may mga nahuhulog. Actually mga ka-shadows, meron pa ritong natitira na bowling ball.
Yan, bowling ball yan. So minaramdaman ako mga ka-shadows, para siyang huminga ng malalim. Susubukan pa rin natin makiramdam. Explore natin tong isang lugar na to sa bowling area. So meron pa rin ditong bowling pin. Ang hirap mag-explore mag-isa. Ito yung masyadong malawak tong lugar na to. So may mga gamit pa rin. So ingat-ingat pa rin sa mga sakisami kasi may posibilidad na mahulog, mabagsakan tayo. So another bowling ball. Kailangan lang nating anuhin. Kasi may nararamdaman ako dito sa lugar na to. Actually mga ka-shadows, ang nararamdaman ko dito is yung imprint ng nakaraan. Marami ako nakikita dating naglalaro, nagkakasiyahan. Imprint. Kadalasan kasi ang isang bahay o isang building may naiiwan ng mga imprint ng nakaraan. Yun yung negative and positive ng mga taong nakatira o nabubuhay. Usually naiiwan kasi yun sa isang building o sa isang bahay. So meron ditong billiard table. So dyan tayo galing kanina mga ka-shadows. Ingat-ingat lang. So dito nakikita ko yung imprint dito, yung nagkakasiyahan sila, naglalaro sila. Pero hindi ganong kabigat yung feelings. Unlike doon sa napunta akong dalawang comfort room. Tsaka dun sa isang room na pinagtitrainingan ng mga dancer or theater actor. Hanapin natin yung theater. May nakikita akong theater na room. Kung nasaan siya, hanapin natin para ma-confirm natin na meron ditong nagtitraining before. Grabe. Ang luwag nitong lugar na to. Mabigat din yung pakiramdam. Putang! Sorry ka-shadows kung nakakapagbura ako. Kasi parang may sumusunod sa akin. May sumusubaybay. May mga nakatingin. Takot. May mga sumusunod sa akin. Nararamdaman ko sila, marami sila. Grabe. So ito yung bowling area nila. Bowling area and billiard games. So alis na tayo rito. Subukan naman natin puntahan yung... Gulat ako. Palaka lang pala. Tumalon. So, puntahan naman natin yung second floor. Second floor tayo. Second floor naman tayo mag-iikot. Ang hirap nung yung mag-explore ka mag-isa. Kasi hindi mo alam yung pwedeng anong mangyari sa'yo. At paano kung magparamdam sila, magpakita sila sa iyo. Pero sabi ko nga,
in good faith naman ako with the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus. Alam ko naman na hindi nila ako pwedeng masaktan, tsaka hindi nila ako pwedeng ano man ang mangyari. Ano lang talaga, for the first time na experience ko yung mag-explore mag-isa, kasi for now hindi available si Swarovski, pero kailangan kong tapusin yung series na ginawa namin para sa 30 Nights of Fright. So natapos natin ikutin yung first floor, pupunta naman tayo sa second floor. So natapos na tayong ikutin yung first floor, susubukan naman natin ikutin tong second floor. Napakahirap sa totoo lang ng mag-explore mag-isa. Alam mo yung halo-halo yung pakiramdam mo, dahil hindi mo alam kung ano yung pwede mangyari sa'yo. So nandito na tayo sa second floor. Ito second floor to. So ito cashier area nila to. Mabigat yung pakiramdam ko rito sa lugar na to. Pero kadalasan na nakikita ko yung imprint nung nakaraan. Sobrang, alam mo yung maraming empleyado before, makikita mo sila. So etong second floor na to, ito yung main entrance, sarado na to. So nag-start tayo kanina sa first floor, sa likod tayo dumaan. So locker, imprint yung nakikita ko, pero bukod sa imprint, may mga spirit ako nakikita na nakikita rin dito sa clubhouse na to. Grabe. So ito yung, diba kanina sabi ko may nakikita akong room na parang theater. Dahil yung nakita nating room kanina sa first floor, marami siyang malalaking salamin, so possible training room yun ng theater actor or dancer. So ito siya, confirm mga ka-shadows, confirm yung nakikita ko sa isip ko. Grand Teatro. So kanina nung habang nag-iikot ako, sabi ko parang may nakikita akong room. Then napasok nga natin yung room do sa first floor na merong malalaking salamin, yung theater room, training room nila. Sabi ko hanapin ko kung may theater room dito. So confirm, meron yung theater room. So isa pa, mga ka-shadows, dressing room. Yan, ito yung dressing room nila. Dali subukan natin buksan, kung at least makita natin kung ano yung laman sa loob. Yan. Okay. Empty na siya. Pero kanina nung binuksan ko yung pinto, parang may hangin na lumabas. Pero kung iisipin mo, wala siyang bintana. Wala siyang bintana, pero nung binuksan ko yung pinto, merong hangin na lumabas. Well, isa sa mga manifestation of the spirit yun. Pero hindi ganun kabigat yung presensya nila. Dito sa, ito na yung pinaka-theater room. Theater room na to. Pasukin natin yung loob. Kakatakot. Sobrang laki. Yan. Isa sa mga palatanda na ito yung theater room, kasi yung boses ko umi-echo.
may mga structure sila na ginawa para sa theater room. Kahit hindi ka na gumamit ng mic, pwede siyang magkaroon ng sound effects pag nagsasalita yung theater actor or pag may mga something na program. Yan, ito yung theater room. Sobrang laki niya. Dito wala akong nararamdaman. Magaan yung pakaramdam ko rito at hindi naman masyadong mabigat yung mga presensya. So hindi naman sa lahat ng structure talagang pinamamahayan ng mga ligaw na kaluluwa. So ayun, meron pang isang room dito. Pero habang naglalakad ako, tumatayo yung balahibo ko. Nagtatayo yung buko sa ulo. So, tsaka nararamdaman ko parang daming sumusunod sa akin. So, ito yung isang room. Yan. Wala nang laman. Parang ang daming sumusunod sa akin. So, mga gamit pang naiwan ng mga security guard before. Tsaka yung ang lamig dito sa loob. Iba yung pakiramdam talaga dito sa loob. Sayang tong clubhouse na to. Hindi natin alam yung history kung bakit napabayaan, bakit inabandona. So dito, bumalik ulit tayo sa theater room. May another pinto ulit na pwedeng labasan. Titignan natin kung ano yung nandito sa kabila. Yan. Grabe. Ang hirap sa totoo lang na mag-explore mag-isa. Nakakatakot. Ito yung nakapadlock na siya. Dito tayo makakalabas. Dito tayo makakalabas. So titignan natin yung nandito. Ano yun? Aso ng caretaker. Subukan naman natin dito sa kabila na to. May another gate. Pero subukan natin buksan. Paano tayo lalabas? So dito pala. Subukan natin. Kasi ang hirap kasi mga ka-shadows. Dahil mag-isa lang ako. So, nakapadlock siya. So mga ka-shadows, hindi tayo makakalabas kasi naka-padlock siya. So iikot ulit tayo sa theater room. Walang chance. Talagang doon pa rin tayo dadaan sa theater room. Hey, ang ganda ng ano rito. Ang ganda ng sounds effect. Sa totoo lang sa theater room. Kasi may echo yung boses ko. Okay, labas tayo ngayon dito sa theater room. Titignan pa natin kung ano pa yung nandito sa clubhouse. Pa tayo. Sobrang laki nitong clubhouse na to. Biro mo, meron silang sariling theater room. Tapos iba-ibang division yun nandito. So may mga naiwan pang mga gamit. Yan nandito, yung mga table. Kailangan sira-sira na. May Colt 45 pa. Hindi na siya kinuha ng may-ari simula nung inabando na siya. Yan. May mga Red Horse pa. Baka naman
So ito yung main entrance. Holy shit. Ang hirap talaga ng ano. Ang hirap ng nararamdaman ko pag nag-e-explore ako mag-isa. Pero dahil nga hindi ko alam kung ano nangyari kay Swarovski, pipilitin kong tapusin tong exploration na to na mag-isa. Dahil kailangan namin tapusin yung series namin ng 13 Nights of Fright. Lakasan na lang ng loob. Basta yung pananampalataya nyo sa Diyos, taasan nyo. Huwag kayo matakot sa lahat. So, eto. Another room, another area. So, possible, ano nila to? Function room. Well, pag yung may something na debut, kasal, pwedeng nilang gamitin to. Function room. Ito. Function room nila to. Fuck. Merong something na nakatira dito na nagparamdam sa akin. Nakita ko dito sa peripheral eyes ko. Isang babae siya. Na mahaba yung buhok hanggang floor. Tapos naka-white. Medyo sarcastic yung mukha niya. Siguro, nagulat siya bakit ako nandito. Pero with respect, hindi ako nandito para gambalain ka. Nandito ako para mag-offer ng dasal o blessing. Kasi hindi ka dapat nandito. Dapat nakatawid ka na sa kabilang mundo o sa kabilang buhay. Mabigat yung pakiramdam ko rito. Medyo punong-puno ng negatibo yung espiritong naramdaman ko rito. Kasi kahit siya, ayaw niyang nandito siya. Ayan, tumataas yung balahibo ko. Nagtatayuan yung buko sa ulo. Grabe itong lugar na to. Ito yung tinatawag nilang function room kasi pwede nilang gawin yung meron silang main stage. Tapos tong area na to pwedeng gawing reception ng kasal, binyag, debut. Grabe. Alam niyo yung pakiramdam ko na para akong lumulutang. Kasi yung pinaparamdam sa akin ng espiritu. Ngayon, ang gagawin natin, gagawin ko rito, mag-iwan ako ng camera. Tapos, susubukan natin na makapture natin kung makukuhanan ba natin siya or magpaparamdam siya sa harap ng camera na walang tao. Nandiyan na siya sa may gilid oh. Tignan mo, may ilaw-ilaw. Nandiyan na siya banda. Nagpa-flashlight na banda dyan. Nandiyan siya sa taas. Nandiyan na siya sa may gilid oh. Tignan mo, may ilaw-ilaw. Nandiyan na siya banda. Nagpa-flashlight na banda dyan. Nandiyan siya sa taas. So ito yung isang room. So subukan natin ipit ko sa kilikili ko yung flashlight para mahawakan ko yung doorknob. So ito yung isang room. Grabe. Pagpasok ko pa lang dito sa room na to, medyo raw pa yung itsura ng lugar. Halos hindi pa siya tapos. So pwede pa rin natin siyang ikutin. Alamin natin kung ano yung nandito. Yan. Grabe.
Mabigat yung pakaramdam ko dito sa room na to. May mga naririnig tayong sounds. Pero usually kasi yung ibang sounds kasi dahil nga tabing karsada tayo. So may mga dumadaan pa rin sasakyan. Actually itong clubhouse na to may mga kapitbahay siya. Residential. So dito sa kaya yung iba may mga maririnig tayong sounds. So galing sa labas yun. Grabe tong lugar na to. Kilabot. Hindi mo alam kung ano yung makikita mo rito. Fuck. Kala ko may nakatayo na pero kulay puting sako lang pala. So dito guys, kwento ng mga taga rito. Dito to sa upuan na to, madalas silang may nakikitang nakaupo, nakasilip dito sa bintana. Yun lang naman, pero wala naman ako masyadong nararamdaman na presensya ng spirito rito. Pero yun lang. So mayroong mga something na galing sa labas na sabi nga raw may nakikita silang may nakaupo at nakadungaw daw sa bintana. So ito, CR siya. CR siya. So medyo wala na masyadong use. Another room, empty room siya. Wala akong masyadong nararamdaman dito pero mabigat yung pakaramdam ko na hindi ko maintindihan. Para akong nasusuka na nahihilo dito sa lugar na to. So itong taas na to ang hindi pa tapos dito sa clubhouse. So minsan nagkakaroon ng pag-games, palaro sila ng bingo, yung mga homeowners. So may nararamdaman akong kilos. Nasa bubong. Meron akong nararamdamang paramdam. Nasa taas siya ng bubong. Parang may hinihila. So yun yung paramdam dito. Hindi mo siya masasabing galing nasa bubong siya. Oh, ang lakas nung tunog na parang meron siyang hinihila. Diyan sa part na yan sa part yan ko naririnig yung ayan. Sobrang nakakatakot yung naririnig ko na yun. Grabe. May umuungol. May umuungol.
Dito sa part na to ako nakarinig na umuungol. Hanggang ngayon narinig ko yung paramdam. Nasa taas siya ng bubong. Yan, sa part na yan. Nandyan siya. Yan, nandyan siya. Isipin nyo kung gaano kataas yung bubong. Kung gaano kataas yung bubong para akyatin ng tao o pusa o aso. Grabe. Or kahit tao hindi mapapanik yan kasi nakaano siya. Ngayon na may nararanasan ako at naririnig na paramdam sa taas ng bubong. So hindi ko alam kung ano yung na-encounter ko ngayon, kung espiritu ba siya o elemento. No.